Sa kabila ng pabago-bagong presyo ng petrolyo, nananatili pa rin hindi gumagalaw ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa mga pamilihan. Kung magkano ang mga yan, alamin sa sentro ng balita ni Carlo Candelaria. Matyagang pumila si Juliet sa kadiwa ng Pangulo Stall sa Kamuning Market na nagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Malaking tulong aniya ang murang bigas na makabawa sa kanilang gastusin lalo ngayong mahal ang mga bilihin dulot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kasi siyempre yun lang naman inaasahan namin, yung murang bigas. Sana araw-araw may bigas. Mura. Okay naman, maganda nga mayroong ganitong programa para sa mga mahihirap. Ngayong araw na ipinatupad ang pangalawang sunod na rollback sa langis pero hindi pa rin gaanong ramdam ang epekto nito sa mga pamilihan. Ayon sa mga nagtitinda sa Kamuning Market, bahagyang matumal pa rin ang bentahan nila at nagtitipid din ang karamihan sa mga mamimili. Iba't iba rin ang dahilan nila kaya hindi gumagalaw ang presyo. Hindi ka makapagtaas ngayon kasi oversupply gawa ng ngayon harvest season Maraming gulay. Bumaba pero konti lang baba. Nagde-deliver ganun din. Umaangal pa rin sila kasi yung pagbaba hindi naman ganun ka-significant as compared nung pagtaas. Sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, generally stable ang food prices sa National Capital Region pero may 10% pagtaas dahil sa supply chain factors. Sa price monitoring ng PTV News sa Kamuning Market ngayong araw, nasa 240 pesos ang kada kilo ng manok. Ang baboy nasa 380 pesos ang kada kilo ng laman habang 480 pesos per kilo naman ang liempo. Ang laman ng baka nasa 520 pesos habang 480 pesos naman ang buto-buto. Sa mga seafood, nasa 240 pesos ang kada kilo ng bangus. Naglalaro sa 140 to 150 pesos ang kada kilo ng tilapia, habang nasa 200 pesos naman ang kada kilo ng galunggong. Ang pusit naman nasa 350 pesos per kilo habang ang hipon ay naglalaro sa 450 to 500 pesos per kilo depende sa laki. Ang itlog nasa 6 to 10 pesos kada piraso depende sa size. Sa mga gulay, ang bawang ay nasa 140 to 150 pesos kada kilo. Ang pulang sibuyas ay nasa 100 pesos per kilo, habang 80 pesos per kilo naman ang sibuyas na puti. Ang kamatis nasa 50 pesos kada kilo. Ang carrots naman nasa 130 pesos kada kilo. Ang repolyo at pechay parehong nasa 50 pesos kada kilo. Ang talong nasa 70 pesos ang kilo habang 100 pesos naman ang ampalaya. Si Jenny Ladroma naman pagkakasyahin ang nabiling 260 pesos na karne sa kanila ng kanyang lola. Okay lang naman. Hindi naman gano'ng kamahalan. Bibilan ko po ito ng bagoong Hinahati ko to Bale pang 2 days to ulam namin ni lola ko. Si Erwin Espinosa bumili ng iaadobong karne para sa kanyang pamilya. Ipinagpapasalamat niya rin ang kanyang trabaho sa catering na nagagamit niya sa pagbabudget. Okay lang, basta may trabaho, okay lang. Pag walang trabaho, hindi okay. Di ba? Nahirapan po ba kayo na mag-budget sa ngayon? Hindi ngayon kasi may trabaho Pag wala kang trabaho, mahirap mag-budget. Parehas lang Parehas lang. Tumaas lang yung gasolina pero yung presyo hindi. Kasi malulugi sila pag tumaas yan Samantala sa Mega Q-Mart naman nakausap ng news team ang vegetable trader na si Paulo Idulsa. Ayon sa kanya, ibinaba na nila ang presyo ng paninda magmula nang magka-rollback sa presyo ng petrolyo dahil may mga suki na rin sila dito. Kahit papaano, medyo malaki na rin yung tulong. At least kahit papaano yung mga iba naming mga consumer, at least nakakabili na sila ng mga gulay. Unlike before na hindi sila nakakuha talaga. When it comes sa payment ko naman dito sa delivery ko, okay lang, sakto lang. At least kahit papaano, dating kalahating ganito lang. At least ngayon nakakapuno na ako ng isang buong kariton. Hindi pa man ganap na mababa ang presyo, sinisiguro ng pamahalaan na patuloy silang nakamonitor sa galaw ng presyo sa mga merkado. Nakaantabay din ang gobyerno para sa mga posibleng mananamantala sa sitwasyon. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.